Sa mitolohiyang Norse, may mga kwento ng mga labanan sa pagitan ng mga Diyos na nagbibigay daan sa pagsulong ng mundo at sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Isa sa mga tanyag na labanang ito ay ang Ragnarok, na kilala rin bilang Twilight of the Gods. Ang Ragnarok ay isang dakilang labanan sa pagitan ng mga Diyos at iba't ibang nilalang na nagwawakas sa sinaunang mundo at nagtutulak para sa pagsilang ng bagong panahon. Sa mga kwentong Norse, ang Ragnarok ay inilalarawan na isang malupit na labanan kung saan ang mga Diyos tulad ni Odin, Thor at Loki ay nagtatambak sa mga kaaway nila, kabilang ang mga mamumugtakal na mga malalaking aswang at iba pang halimaw. Ang labanan ay nagiging dahilan ng malawakang destrusyon at panganib sa mundo ng mga Diyos at ng mga tao. Ilan sa mga tanyag na bahagi nito ay ang pagkamatay ni Balder, ang Diyos ng liwanag at pag-ibig, ang pagsusugba sa mundo, at ang pagbagsak ng ilang mahahalagang Diyos at Diyosa. Ang Vanir goddess na si Freya ay palaging ang pangunahing practitioner ng sining ng Seder, ang pinakamalakas na uri ng mahika. Tulad ng mga makasaysayang Seder practitioner, gumala siya mula sa bayan patungo sa bayan na inuupahan ng kanyang trabaho. Sa ilalim ng pangalang Heider, maliwanag, sa kalaunan ay nakarating siya sa Asgard, ang tahanan ng mga Aesir. Ang Aesir ay lubos na nakuha ng kanyang mga kapangyarihan at masigasig na humingi ng kanyang mga serbisyo. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto nila na ang kanilang mga halaga ng karangalan, katapatan ng mga kamag-anak at pagsunod sa batas ay itinutulak sa tabi ng mga makasariling hangarin na hinahangad nilang matupad sa mahika ng mangkukulam. Sinisisi si Freya sa kanilang sariling mga pagkukulang. Tinawag siya ng Aesir na Gulveig, Gold Greed, at tinangka siyang patayin. 3 beses nilang sinubukang sunugin siya at 3 beses siyang muling isinilang mula sa abo. Dahil dito, ang Aesir at Vanir ay dumating sa pagkapuot at takot sa isa't isa at ang mga labanang ito ay sumabog sa digmaan. Ang Aesir ay nakipaglaban ayon sa mga patakaran ng payak na labanan na may mga sandata at malupit na puwersa, habang ang Vanir ay gumamit ng mas banayad na paraan ng mahika. Ang digmaan ay nagpatuloy sa loob ng ilang panahon, kung saan ang magkabilang panig ay nakakuha ng mataas na kamay sa pamamagitan ng pagliko. Sa kalaunan ng 2 tribo ng mga Diyos ay napagod sa pakikipaglaban at nagpasya na tumawag ng isang tigil-tigilan. Gaya ng nakaugalian sa mga sinaunang Norse at iba pang mga Aleman, ang 2 panig ay sumang-ayon na magbigay-pugay sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga hostage upang manirahan sa kabilang tribo. Sina Freya, Freyr at Njord ang Vanir ay pumunta sa Aesir at sina Hoenir, binibigkas na halos Hignir, at Mimir ay pumunta sa Vanir. Si Njord at ang kanyang mga anak ay tila namuhay ng higit pa o mas mababa sa kapayapaan sa Asgard. Sa kasamaang palad, ang parehong ay hindi masasabi tungkol kay Hoenir at Mimir sa Vanaheim. Agad na nakita ng Vanir na si Hoenir ay tila nakapagbigay ng walang katulad na matalinong payo sa anumang problema, ngunit hindi nila napansin na ito ay lamang kapag kasama niya si Mimir sa kanyang kumpanya. Si Hoenir ay talagang isang medyo mabagal na isip na nawalan ng salita ng si Mimir ay hindi magagamit upang payuhan siya. Matapos tumugon si Hoenir sa mga pakiusap ng Vanir sa hindi nakakatulong na hayaan ng iba na magpasya, ng napakaraming beses, naisip ng Vanir na sila ay dinaya sa palitan ng hostage. Pinugutan nila ng ulo si Mimir at pinabalik ang pinutol na ulo sa Asgard, kung saan ang naguguluhan na si Odin ay umawit ng mga magic na tula sa ibabaw ng ulo at inimbalsamo ito sa mga halamang gamot. Sa gayon ay napanatili, ang ulo ni Mimir ay patuloy na nagbibigay ng kailangang-kailangan na bayad sa Odin sa oras ng pangangailangan. Ang 2 tribo
ay pagod pa rin sa pakikipaglaban sa isang digmaan na pantay-pantay. Gayunpaman, sa halip na i-renew ang kanilang mga labanan sa trahedya na hindi pagkakaunawaan, ang bawat isa sa mga Aesir at Vanir ay nagtatagpo at dumura sa isang kaldero. Mula sa kanilang laway ay nilikha nila si Kvasir, ang pinakamatalino sa lahat ng nilalang, bilang isang paraan ng pangako ng patuloy na pagkakaisa. Subalit sa kabila ng malubhang kaguluhan, ang Ragnarok ay nagbibigay daan din para sa pagsilang ng bagong panahon at para sa pag-angat muli ng mundo mula sa pinsala. Pagkatapos ng labanan, may mga bagong Diyos at Diyosa na susulpot, pati na rin ang nagmumulang muli na bagong sanlibutan. Ito ay naglalarawan ng siklo ng pagsilang, paglipas at panibagong pagsisimula, isang konsepto na mahalaga sa mitolohiyang Norse. Ang labanan ng mga Diyos sa mitolohiyang Norse ay nagpapakita ng labis na kapangyarihan at kagitingan ng mga Diyos. Ngunit naglalaman din ito ng mga aral at turo tungkol sa kinabukasan, pag-asa at pagbabago. Ang Ragnarok ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikipaglaban at pagtitiwala sa kabila ng pagsubok at ng pag-asa at posibilidad ng bagong simula. Ito rin ay nagbibigay daan para sa pag-unlad ng kultura at kinagis ng mga kwento ng mga Skandinavyano at mga kultura sa paligid ng Baltic region.